Pinag-aaralan daw ngayon ng minorya kung posibleng dalhin po sa Senate Ethics Committee ang pang-boycott ng majority bloc sa sesyon sa Senado. 2 araw na pong hindi sumisipot sa plenaryo mga senador ng majority bloc kasunod nga ng pagkakaaresto kasama nila na si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, umaasa sila na matutuloy po ang sesyon dahil nasa Senado naman na ang taga-majority bloc. Yun nga lang, sinadya nilang hindi sumipot sa plenaryo. Dereliction of duty ang tawag ho doon eh. Tinitignan yung mga ibang kasamahan ho namin, tinitignan kung pwede bang kasuhan niya sa ethics yung mga yan. Kaso mo, napakadami naman ho nila at first time na mangyayari ho yan. Tinitignan ho namin kung ano ho po pwedeng gawin. Kasi nga po, biglang hindi lang sila nagpaalam. Parang animoy mga pusa, aso sila na biglang lumayas na lamang. Yan nga po ang tinig ni Senator Erwin Tulfo. Sa iba pang balita, umaasa naman po ang House Prosecution na hindi maaantalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa muling pagbubukas ng pagdinig ng Senado sa flood control scandal. Ayon kay Lead Prosecutor at House Justice Committee Chairwoman Jerve Luistro, wala pa silang natatanggap na official notice mula po sa impeachment court kaugnay nga ng paglilitis. Gayunman, positibo pa rin daw sila na matutuloy ang paglilitis alinsunod sa nakatakdang petsa ng Senado. Sakali naman pong madelay ito, posible umanong maghain ng mosyon ng prosecution team para magtakda na ng petsa ang impeachment court. Yan ang nakakalungkot, no? Kasi itong mga dates na to ay sa media namin naririnig. And to this date, wala po kaming official notice. In as far as the intended date for filing of pre-trial brief on June 15 and the first date of trial on July 6, we're looking forward na sana yung lumabas sa media na dates ay magkaroon na rin ng corresponding official notice to the House of Representatives, coming of course from the impeachment court. Yan nga po ang tinig ni Lead Prosecutor at House Justice Committee Chairwoman Jervil Luistro. Samantala, gumugulong na po ang investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Angeles City, Pampanga, kaugnay nga po ng gumuhong gusali sa lungsod. Ayon kay Angeles City Legal Advisor Attorney Darwin Reyes, may 2 building officials ang suspendido na at accounted na rin ang mismong may-ari at contractor ng gumuhong gusali. Sa ngayon po'y bineberipika pa raw ng mga otoridad ang ilang detalye ng contractor ng gusali. Base po sa paunang investigasyon, isang Joel Kudaw ang lumalabas na pangalan ng umano'y contractor ng building. Kung makitaan po ng kapabayaan o pagkukulang ang may-ari at contractor, tiniyak po ng Angeles City LGU na mananagot po ang mga ito. Sisiyasat po ng ating pag-iimbestiga kapag po nakataan ng merong negligence o pagkukulang sa part ng owner and contractor, sila po magiging liable po talaga sa ating mga biktima. Ganun din po at sa ating mga opisyal, sa city engineer, sa office of the building official, kung talaga pong nakitaan na meron silang pagkukulang or negligence sa kanilang mandato o trabaho, magkakaroon po tayo ng kaso laban sa kanila. Yan nga po ang tinig ni Attorney Darwin Reyes, ang legal advisor ng Angeles City. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.